Let's learn the different types of lines as one of the geometrical figures. A line is made of a set of points which is extended in opposite directions infinitely. Ang line ay binubuo ng maraming points. Wala din itong definite na haba. Ang arrow sa magkabilang dulo ay indikasyon na ito ay infinite o walang hangganan. A line is a one-dimensional figure, which sometimes has length but no width. Mayroon lamang itong iisang dimension at ito ay ang kanyang haba. Wala itong kapal, kaya ito masasabing 1D o isang dimension lamang. A portion of the line between two distinct points is called a line segment. Ang point A at point B ay parehong distinct points ng line M. Kaya naman, ang linya mula sa point A hanggang point B ay tinatawag na line segment. Ang line segment, AB. Ray is a straight line that can extend infinitely in one direction only. And the other endpoint is fixed. Ang isang dulo nito ay infinite o walang definite na haba. Samantalang ang kabilang dulo naman nito ay may distinct point o definite na haba o hangganan. Halimbawa, ang R ay ang endpoint at ang N ay patungo sa direction ng ray. Ito ay tatawaging ray Rn. Ating alamin ang iba't ibang types of lines. Types of line base sa structure. Straight lines, ang mga ito ay linya na hindi kumukurba at hindi nagbabago ng direksyon gaano man ito kahaba. Curved lines, hindi gaya ng straight line, ang mga ito ay linya na may pakurbang direksyon. May dalawang klase ng curved lines, ito ay ang closed curved lines at open curved lines. Ang ilan sa mga halimbawa ng closed curved lines ay ang circle at ellipse, ang mga ito ay walang bukas na bahagi. Ang ilan naman sa mga halimbawa ng open curved lines ay ang spiral, arc at parabola. Ang mga ito ay mga kurba na may bukas na bahagi, kaya ito tinatawag na open curved lines. Zigzag line, ang zigzag lines ay mga linya na binubuo ng mga line segments na halinhinang tumataas at bumababa ng sunod-sunod at dugtong-dugtong. Ang linyang ito ay kadalasang humahawig sa mga letrang N at Z. Broken lines, ang broken lines naman ay binubuo ng maliliit at sunod-sunod na line segments. Kung minsan, tinatawag din itong dash lines. Ginagamit ito sa technical drawing upang i-represent ang mga nakatagong bahagi ng isang object. Types of lines base sa orientation. Horizontal lines, ang mga ito ay linya na may pahalang na direksyon. Nakaayon ito sa x-axis o ground level. Ito ay iginuguhit mula sa kaliwa papunta sa kanan. Vertical lines, ang mga linyang ito naman ay kabaligtaran ng horizontal lines. Sa halip na pahalang, ito ay may patayong direksyon. Nakaayon ito sa y-axis. Iginuguhit ito mula sa baba papunta sa taas. Diagonal lines, ang mga linyang ito naman ay may patagilid na direksyon. Kung minsan, tinatawag din itong oblique lines at slanted lines. Types of lines base sa intersection. Intersecting lines, ang mga ito ay binubuo ng dalawang linya na nag-cross o nag-meet sa iisang common point. Ang point kung saan nag-meet o nag-intersect ang dalawang linyang ito ay tinatawag na intersection point. Bisecting line, kadalasang ginagamit ang linyang ito upang hatiin ang isang line segment, arc at angle, sa dalawang bahagi. Ang linyang ito ay dumadaan sa gitna ng mga nabanggit na geometric figures. Perpendicular lines, kagaya ng intersecting lines, ang mga linyang ito ay binubuo ng dalawang linya na nag-intersect sa iisang common point ngunit nakakapag-create ng right angle. As long as na ito ay nag-create ng right angle, ito ay tatawaging perpendicular lines. Parallel lines, ito ay binubuo ng dalawang lines na hindi nag-i-intersect sa isa't isa, gaano man kahaba, hindi nagbabago ang layo nila sa isa't isa. Transversal line, ito naman ay linya na nag-intersect o dumaan sa isa o higit pang mga linya.